ng Philippine Pero Army. tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry, sir? Well, after all the verification, evaluation, then probably. Kita nyo? Tinanong na ng reporter, tama ba na paharapin sila dito sa Senado para i-inquire sila? Well, evaluate muna daw nila ni Ping Lacson. Probably pa ang sagot. Pag natapos niyang evaluate, probably pa, hindi pa sigurado. Alam niyo po, mga senador, nakatutok po sa inyo yung tao. Pag hindi niyo po ito inimbestigahan, ano ang sasabihin? Dahil sangkot kayo? Sangkot ang marami sa inyo? Ayaw niyo imbestigahan? Kayo pong mga nasasangkot yung pangalan. Bakit po kayo natatakot? Kung ako po, hindi ako nagnakaw. Ganito po ang hinala namin. Kung hindi kayo nagnakaw, mas gusto ninyo na linisin yung pangalan nyo. Kung hindi kayo talaga nagkaroon ng maleta, mas gusto ninyo na linisin ang pangalan nyo. Ginawa po yan ni Vice President Marcoleta nung siya ay congressman pa. Ay, hindi pa pala Vice President. Ginawa po yan ni Senator Marcoleta nung siya ay congressman pa. Kinumpronta niya yung vlogger na Torotogo sa mga mali-maling sinabi. Bakit? Gusto niya linisin yung pangalan niya. Di po ba? Kulang kayo. Papunta tayo riyan. Iniisa-isa natin punto per punto. Kaya po kung hindi po kayo mag-iimbestiga, wala pong mangyayari dyan. Ping Lacson, yung sinasabi mong probably, kung ako po sa inyo, para isalba nyo po sa mga senador po kung may nakikinig, para po masalba nyo yung reputasyon ng Senado, magpalit na po kayo ng blue ribbon kahit hindi po si Senator Marcoleta. No? Sabi niya, background check muna yung 18. Pag na-background check na, probably pa rin. Kita nyo? Tuloy natin. Yes. Pero, sir, Ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong trillion. Okay, yun muna. Timing daw na ICC yung focus. Gusto nilang palabasin na corrupt yung ICC. Yun po ang naiisip namin ngayon. Tama po kayo. Gusto nilang palabasin na corrupt yung ICC. Opo. Sa tingin ko, yun talaga ang gusto nilang palabasin. Ngayon, edi, gusto nyo ipagtanggol pala yung ICC na hindi corrupt, na si Trillanes ay hindi corrupt, mas lalo kayong dapat mag-imbestiga. Kasi po sa amin ngayon, wala na pong duda eh. Pag hindi po nyo napalabas na nagsisinungaling yung 18 or hindi po ninyo imbestigahan, ipagpapalagay po namin na tama po lahat. Kasi po, aminin naman natin at hindi, ang dami pong Pilipino na naniniwala dito sa paglantad na to ng 18 ex-marines na to. Yung timing, mga politiko po kayo. Tama yan, meron bang behind na politiko rito? Malamang. Meron. Pero hindi na po yung question ng, ano ngayon? Ang sagutin nyo, totoo ba na may $2 million o hindi? Hindi po usapin yung timing. Tiniming ba yan sa ICC? Malamang. Ay ano ngayon? Yung $2 million ba mapapabulaanan nyo na yan ay timing lang, tiniming lang? Ibig sabihin hindi totoo yan? Paano nyo mapapatunayan na hindi totoo yan? Samantalang ang dali lang. Gusto nyong patunayan na hindi totoo? Mag-imbestiga ka. Makikita namin kung nagsisinungaling yung mga nagsasalita. Matatalino po mga tao ngayon. Yung mga ginagawa mo ngayon,
Nasusuri na ng mga Pilipino yan. Huwag nyo pong hamakin yung kakayahang mag-isip ng mga Pilipino. Yan po ang katotohanan. Masyado nyong binababaw kami. O, ito pa isa. Yung March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah. Kasi timing ng Questionable? ICC confirmation of charges. Okay. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na. Ayan na naman sila. Mukhang merong destabilization. Oh. Nakikita nyo po, pinagbintangan kagad na destabilization. Ito ang sinasabi ng mga Marines, ito po yung mga magnanakaw na binigyan namin ng pera. Tapos sasabihin nyo, destabilization kung ano-ano. Imbestigahan nyo lang kung totoo ba o hindi. Destabilization na naman dahil sa EDSA. Real talk po, yung mga pro Duterte, hindi na po naniniwala, matagal na kaming hindi naniniwala sa EDSA. Kung ang pinagbibintangan nyo may kinalaman sa EDSA, itong mga dilawan. Mga dilawan po yung nagrarally ron, wala pong kinalaman yung mga Duterte. Kung yan po yung gusto nyong palabasin. Kasi ICC, tapos ito, destabilization. Napakalayo po sa utak namin yung EDSA. Ang destabilizasyon na sinasabi, yung malaki na rally, yan, pwede nyo pang, malayong-malayo na yung mga pinagsasabi mo, Senator Lacson. Pati nga yung mga media na nakasubaybay sa inyo, tignan nyo kung paano magduda. Aspect. So, sir, kung Why did you say so, sir? Paano Oo. makaka-destabilize Yung ito, timing, sir? kasi EDSA ngayon Uh-huh. bakit kahapon lumabas? So, parang manggugulo, sir? Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayari destabilization ngayon, di ba? May Di ba? Ikaw na rin na nagsabi na hindi mo sigurado kung may destabilizasyon o wala. Hindi na po uso 'yan. Yung mga ako ang pagsusuri ko po sa EDSA na nalaos na po 'yan ng eto na malawak na po yung internet. Hindi na po yung pagpapakita po ng puwersa ng mga Pilipino, hindi na po yung pupunta sa EDSA. Marami po umaattend ng rally digital. Kayo po, yung mga nanonood sa amin ngayon, kahit saan parte kayo ng Pilipinas, nakaka-attend kayo ng rally pag umattend ng rally si Badong. Kasi nanonood kayo sa inattend na rally ni Badong. Di ba? Wala na po yan. Laos na po yung mag-EDSA. Ang power ng mga Pilipino ngayon, pinapakita namin sa balota. Hindi na yung EDSA. Very 80s pa yan. Kaya yan yung reaction ko. Pag may rally, umaattend tayo dahil, siyempre, rally yan eh. May karapatan ka namang magpahayag. Pero yung sabihin nyo na yung mga Pilipino dahil hindi nagpapakita sa EDSA o konti lang yung lumalawak sa EDSA ay wala nang suporta yung protesta sa inyo. Kalokohan po yun. Ang mga Pilipino ngayon kahit saan, digital po ang pagpoprotesta namin. Narito po sa puso namin. Alam namin yung ginagawa ninyo. Imbis na mag-imbestiga ka, Senator Lacson, imbis na mag-imbestiga ka, papahayag ka ng mga intriga. Iniintriga mo yung 18 Marines na ano yan, baka hindi sila lahat Marines. Pinaimbestigahan ko kung paano sila na-dismiss. Sa totoo lang po, yung mga destabilization, matagal nyo na sinasabi yan. Destabilization na yan. Hindi nga kayo natitinag dahil nagkakampihan kayo eh. Alam mo, Senator Lacson, simplihan lang natin. Kung hindi mo na naunawaan dahil very 80s pa yung mga utak nyo, 90s pa,
Simplihan lang natin. Ang mga tao ngayon galit. Lumantad si Gutesa, halos patayin nyo yung issue. Ngayon lumantad yung 18, halos patayin nyo na naman yung issue kasama itong mga media na to. Pinapatay ninyo yung issue. Hindi po papayag yung mga tao. Impeachment na naman kay BP Sara. Hindi nga kayo makakuha ng 1/3. Paano mo natiyak ba dong? Kung may 1/3 yung mga yan, nasa Senado na yung impeachment na yan. Gigil na si Tuta Soto na mag-impeachment eh. Mag-impeachment trial eh. Wala na po yan. Yung suporta po sa inyo ng mga tao, huwag kayong mag-alala. Yung Vice President namin, hahabulin kayo. Yan ang pinangako ni President Sara Duterte. Hahabulin kayo. Matatapos din yan. Talaga, yung tatay nga nito, 20 years na namuno eh. Natapos eh. Di ba? Matatapos po yan. Lahat po ng mga ginagawa ninyo sa mga Pilipino ngayon, may katapusan yan. It's either mapaaga lang dahil hindi na po sa dibdib yung hindi na sa dibdib nilalagay ni BBM, dito na sa sikmura eh. It's either mapabilis lang o sa 2028 matatapos din po yung pamumuno ninyong lahat. Okay. Punta na po tayo sa mga iba pang balita para po maano natin. Pero yan po yung main natin, yung kay Lacson. Napakita po natin na halos wala po silang balak. Ayan.